Tahimik na sinundan ni Kriza si Nick papasok ng building, pabalik ng penthouse nito matapos nalayasan sila ng mag-ina na alam ng dalagang masama ang loob sa kanya. Panay ang sulap niya sa malapad na likod ng binata. Tinatansya kung maaari ba na siyang magtanong dahil sa kakaibang aura na mukhang pinapakita nito matapos na makita nila sila. Medyo natatakot siyang magtanong at baka pati siya ay barahin din ng abogadong halatang hindi maganda ang mood. Subalit habang lulan ang elevator at nilalaman na matinding katahimikan, ay hindi na nakatiis pandalag at nagkusa na siyang magtanong kay Nick. May ginawa ka ba sa pamilya nila, Nick? Seryoso pa rin ang mukha ng abogadong hinarap siya. Sabi na nga ba niya bad mood pa rin ang binata kaya mali talaga nagtanong siya. Baka mamaya kung ano pa ritong sabihin nito. Bakit, Chris? Wala pa mang karugtong yun ay nahuhulaan na ni Chris ang namumuong sama ng loob ng binata sa kanyang mukha. Kung sasabihin kong tamang hula mo, na may ginawa nga ako sa pamilya nila ay gugustuhin mo bang makiusap sa akin? Nabawiin kong ginawa kong yun para doon kay Alex na ex-boyfriend mo ha? Kapakanan pa rin ba niyang iniisip mo? Hindi mo ba nakita kung paano kanila itrato? Tinanggi ka niya, sinisisi ka pa nila. Hindi, bakit ko naman yun gagawin? Ano ko, sira ulo? Balik tanong niya kay Nick. Binaling na ni Chris ang mga mata niya sa 2 bote ng red wine upang iiwas yun sa mga mata ng binata. Napakaramdam niya'y nagbabaga habang nakatitig sa kanya. Hindi na rin sumagot si Nick hanggang marating nila ang loob ng penthouse. Hindi pa nakontento doon ng binata, tinitigan pa siya ni Nick ng ilang saglit. Pagkatapos, umupo na ito sa sofa at binuksan ng TV para manood ng financial news sa oras na yon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya na natili si Kriza na nakatayo pa rin. Mukhang wala itong planong gumalaw. Wala ka bang plano magluto? Tanong niya gamit ng banayad na tinig. Hindi na yun tunog galit. Nahimasmasa naman si Kriza na nakalutang doon ng isipan. Magluluto, sandali lang. Saka palang sumagi sa isipan ng dalaga na wala na nga pala doon si Manang Esperanza. Nang ganong oras kaya siya na ang in-charge sa pagkain nila. Hapon na at nakalis na ito kanina pa. Habang nagpapalit ng damit, pambahay ay hindi niya mapigilang balikan sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina sa coffee shop. Hanggang mapunta yon sa pinapagawa ni Nick sa kanya ngayon. Mukhang hindi lang katawan niya ang pakay ni Nick noong maisipan itong tulungan siya. Ang kasalukuyang tungkulin niya yung palaging magluto ng hapunan nila at maglinis ng bahay kapag wala ang maid nito. Isa pa doon ay yung tulungan ng binatang magsagawa ng mga gawaing hindi niya kaya. In short, wala siyang pinagkaiba kay Manang Esperanza. 2 shift lang sila ng matanda sa bahay. Kumbaga ay palitan sila nito. Utusan at alila siya nito sa gabi habang si Manang Esperanza naman ay sa umaga. Wala naman siyang reklamo doon, bagkus ay nasisihan pa nga siya dito dahil may kapalit ng ginagawa nito. Pinapatira niya ako ng libre, pinapakain at binibigyan ng silungan. Malakas na bilang niya sa mga yon gamit ang kanyang isang kamay. Magrereklamo ka pa ba doon ha, Kriza? Habang naglulutong dalaga sa kusina ay naging busy rin naman si Nick sa sala. Walang patid ang ginagawa nitong pagsagot sa mga tawag ng kanyang kliyente. At pagtawag sa ilan sa kanilang kailangan ng update. Na matapos magluto ay nakalimutan ni Chris ang cellphone niya sa kusina. Nakapatong ito sa may bar counter at hindi na alalang kunin sa kanyang pagmamadaling mabilis na matapos mag-shower. Sa mga sandaling iyon ay kasalukuyan siya naliligo dahil sa pawis at init na ginawa niyang pagluluto. Umilaw ang screen ng cellphone niya na hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nick na kanina pa tumitingin ng kusina upang tignan kung anong kanilang pagkain. Hindi niya na kasi mapigilan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Tumingin si Nick sa direksyon ng kwarto at walang pakundangan na kuryosong kinuha ang cellphone ni Krisa upang tingnan yon. Alam niya ang password ng dalaga kung kaya naman madali niya itong na-unlock. Nakita niya ang mensaheng tumambad sa unahan noon na mula kay Alex na kaagad niyang binasa. Alex Argente. Krisa, tandaan mo na lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao kapag matagal mo na siyang nakasama. Mag-iingat ka sa Nick na yan. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Hindi rin magtatagal ang nararamdaman niyo para sa bawat isa at papalitan ka rin niya. Huwag ka nang umasang kaya kanyang mahalin at tanggapin kung ano ka. Masasaktan ka lang, sasaktan ka lang niya. Alam mo namang babaero yan eh. Una pa lang kasi, hindi ka na dapat pang nakipag-ugnayan sa kanya. Masyado kang pabida ha, huwag mo nga akong igaya sa'yo. Pahirapan pa kita na sobra eh. Bulong ni Nick na umigting ng panga sa tahasang paninira sa kanya ng dating nobyo nito.
Walang emosyong nagtipa si Nick ng reply pagkaraan ng ilang segundo matapos na muling sumulyap sa silid na kinaroroonan ng dalaga upang putulin ng kahibangan na lalaki na halatang hindi pa makamove on. Puputulin niya ang pantasya nito ngayon pa lang. Krisa Aguilon, huwag ka mag-alala sa akin, Alex. Ang isipin mo, sarili mo, kung paano mo lalagpasan ang problema mong kakaharapin sa pamilya na magiging asawa mo. Oras na malaman nilang nakikipag-communicate ka pa rin sa akin. Hindi mo naman siya kagaya kaya tatagal kami. Sisiguraduhin ko magtatagal kami hanggang sa pagtanda namin. Handa akong gawin ng lahat para tumagal kami. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin ng basta. Asikasuhin mo sarili mo. Huwag mo na akong pakialaman. Pwede bang problemahin mo na lang ang sarili mo? Pagkatapos mag-reply, diretso niyang binura ang mga message upang walang makitang baka si Kriza. Oras na buksan ito yon. Matapos noon ay walang pakundangan niyang binlock na si Alex. Hindi na kailangan pa ni Kriza ang makipag-communicate ngayon sa lalaki. Tingnan natin ngayong hinayupa ka kung makapag-reply ka pa ngayong block ka na. Parang batang napangisin na naman lapad doon si Nick. Kulang na lang na mapahagalpak ito. Ilang sandali natapos na si Kriza sa paliligo. Hindi na siya nag-abala pang maglagay ng skincare dahil naisip niyang baka gutom na si Nick. Lumabas na siya ng silid upang ihain ang kanilang pagkain niluto niya kanina. Hindi nakaligtas kay Nick ang halimuyak ng after shower gel na ginamit sa katawan ng dalaga. Sobrang bango noon to the point na parang gusto na niyang lusubin ng babae at pugpugin ng niyakap at halik. Hindi maalis sa kanyang isipan ang kagustuhang ikulong na ito sa kanyang mga bisig. Mabuti na lang at napigilan niya sarili kung hindi baka magmukha na siyang tanga. Sa harapan nito kanina pa oras na gawin na ito. Sinadya niya bang gawin ito? Anong gusto niya mangyari at palabasin? Ipakita sa aking fresh ang kanyang itsura kung saan walang kahirap-hirap niya akong maakit? Mahinang bulong ni Nick na hindi na mapakali sa inupuan habang lihim na pasulyap-sulyap. Umanda ka sa akin mamaya. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon ko mamaya. Nagluto si Kriza ng 4 na putahe ng ulam at ang isa doon ay may sabaw na sopas. Sa amoy pa lang nito'y napakasarap na. Merong isang putaheng maanghang na malaking mga alimango na ginataan kung saan bihas at sanay si Kriza. Yun ang kanyang specialty at lahat ng mga nakakain nito'y nasasabi na walang kasing sarap yon. Matapos na ihain sa mesa ay tinawag na niya si Nick matapos nasulyapan to sa sala. Nanonood pa rin ito. Nick, hindi mo ba ako naririnig? Muling ulit ni Kriza nang walang sagot na makuha dito. 2 beses pa siyang tinawag ni Kriza bago siya tamad na umahon sa pagkakaupo. Narinig na malinig ang dalaga. Wala lang, gusto niya talaga maging pabebe dito, lalo na't hindi niya maiwasang magselos na mabasa niya ang ilang sweet na message na palitan ng dalawa noong sila pa. Maliman, walang nagawa si Nick sa nararamdaman niya. Blanco mukha ng binata nang makita ng dalagay kagad na niyang nahulaan na masama na naman yata ang pakaramdam nito at hindi maganda na naman ang mood. Hindi na si Krisa nanghas na guluhin pat o sisain si Nick sa prenting nakaupo sa harap ng lamesa. Ilang subo lang na pagkain ang ginawa ng binata na bilang ni Krisa gamit ang gilid ng mga mata. Halatang hindi niya gustong mga pagkain nakahanda sa hapag nila. Wala ni isa sa mga ulam na itong gusto ko. Nahinang komento niya. Natigilan si Krisa. Imposible yon. Bago siya magdesisyong magluto ay nilam niya na muna lahat mula sa maid nitong si Manang Esperanza kung ano mga paboritong ulam ni Nick. Ganon. Ang sabi ni Manang Esperanza, ganitong mga pagkain ang gusto mo. Imposible namang magsisinungaling siya sa akin, hindi ba? Hindi niya naman siguro ko ipapahamak sa'yo. Sinaman pa siya ng tingin ni Nick na parang pinapalabas niyang kasalanan niya ng matanda. Bakit hindi mo ko tanungin ng diretso kung anong gusto kong kainin? Bakit kailangan padaanin pa yon sa ibang tao, Chris? Narito ako, ang lapit. Pwede mo kong tanungin. Natameme na si Kriza. Aminado na siyang malinyang ang nangyaring ito. May punto naman ang binata. Kaso nga lang hindi naman ito kailangang magalit sa kanya. Maano bang pagtiyagaan niyang kainin ang mga yon kahit na hindi niya gusto para i-appreciate ang effort niyang binuhos doon? Naisip niya pa dati ng pagtira niya kasama si Nick ay madali lang gawin. Ang pangunahing trabaho niya lang din ay ang humiga at hayaang mag-enjoy ang binata sa katawan niyang sariwa. Hindi ganitong parang alila daw, hindi naman siya nagrereklamo at sinasabing dapat itinatrato na lang siya nitong bayaran at para usang babae. Hindi maiwasang isipin ni Kriza ang ilang beses na malinaw na nalulula si Nick sa pagnanasa sa katawan niya na hindi niya napipigilang ikapula na ng mukha. Ngunit agad din namang nawawala dahil habang nasa kalagitnaan pa lang ito ay kagad na niya pinuputol yon. Hindi tinutuloy na para bang pinapasabik lang siya ni Nick sa init ng katawang binibigay. May problema ba siya sa katawan at nahihiya siyang sabihin yun sa kanya?
Kung kaya sa ibang paraan na lang siya nito pinapahirapan. Binibitin siya nito. Bakit? Hindi ba siya nakakatakam? Medyo nakaramdam ng konting simpatya si Krisa sa binata. Ang isipin pa lang yon ay hindi niya na mapigilang makaramdam ng awa. Ang maharlika at kagalang-galang na abogado na si Nick Bentacourt ay may hindi perpektong panig pa rin pala. Naakala niya ni Isay wala na itong ibang pinoproblema at inaalala pa. Pasensya na Nick kung hindi mo sila nagustuhan. Aayusin ko na lang sa susunod. Magtatanong na ako lagi sa'yo kung anong gusto mong kainin para maiwasan natin maulit ang ganito. Ngumuso na roon si Nick na tahasang naging mapili sa pagkain. Kahit na hindi naman yan ang totoong kahauhan niya. Pinakita niya pa kay Krisa na hindi niya gustong pagkain pero ang totoo ay gustong-gusto niya naman yun at gusto niya na nga itong halos ubusin. Okupado lang ang kanyang isipan kay Alex kung kaya naman nag-iinarte siya sa nakahain. Pinagluto mo na si Alex dati hindi ba? Paborito niya ba mga pagkain ito? Hindi na napigilan ni Nick na sabihin yon kahit pa ilang beses na sinabi sa kanyang sarili na hindi niya nababanggitin ang pangalan ng lalaki sa harapan ni Krisa. Sumagot ka Chris. Sa wakasin na pagtanto ni Krisa ang ugat ng pag-iinarte ng binata at yun na ang dahil sa galit niya kay Alex. Ang mga pagkain ito ay halatang gusto niya talagang kainin. Medyo nalaki ang butas ng ilong ni Krisa. Ilang beses niyang kinagat ang labi upang pigilan ang sarili na asarin ng abogado kahit pa alam niya ikakagalit niya yon. Alam niya ang kanyang pagkakakilanlan o galit hindi siya mangangahas na asarin ito upang makaganti lang sa binata. I can change my past with him Nick. Pero para sa akin, nasa nakaraan ng lahat ng pinagsamahan namin. Lumipas na, tapos na. Kailanman hindi ko na rin siya naisip. Magkasama na tayo. Wala naman ako magagawa kung mag-alala ka tungkol dito araw-araw dahil nga sa pinapakita niyang kalokohan. Puro pagpapanggap lang naman yon. Hindi na nagsalita pa si Nick. Umupo sa sofa at nagsindi ng sigarilyo na nakagawian na niya kada matatapos na kumain. Samantala'y sinimulang linisin ni Krisa ang mesa ng walang imik. Dismayado pa rin siya. Binuhos niya kasi ang effort niya tapos hindi man lang na-appreciate yon. Nilagay niya sa isang lalagyan ang natitirang mga pagkain na nagalaw. Tinabi niyang hindi pa sa loob ng fridge at plano niyang ulamin yon. Kinabukasan, nagpalit na siya ng suot na tsinelas, humakbang na patungong main door at naghanda ng bumaba. Saan ka pupunta? Naisip ni Nick na marahil itatapon ng dalaga ang mga tirang pagkain sa basurahan sa ibaba. Saglit na bababa para pakainin ng mga aso. Hindi naman siguro sila mag-iinarte na hindi masarap ang luto ko dahil hindi naman sila nakakapagsalita. Lagi may mga asong gala at gutom sa labas na gustong mga pagkain niluluto ko. Kaysa naman isama ko to sa basura. Sayang naman kung itatapon ko lang kung pwedeng pakinabangan ng mga nilalang na hindi kaya magsalita, hindi ba? Medyo pagaw ang boses na paliwanag ni Krisa kay Nick. Natigilan ang binata sa nagtatampong itsura ni Krisa. Bahagya na siyang tumawa ng mahina habang naiiling at nakatitig pa rin sa mukha ng dalaga. Pinaparinggan ba siya nitong masama ang kanyang loob sa ginawa niya? Sa oras na ito, si Atty. Bentacourt hindi naman galit. Nadama niya pa nga sa kanyang puso na ang Krisa na sa harapan niya ay medyo cute pala kapag nasa bangin ng pagtatampo na hindi niya rin kayang ipakita ng tahasan. Anong akala niya? Siya lang ang may karapatang mang-asar at magtampo? Anong akala niya? Hindi ko rin kayang gawin yon? Habang lula ng elevator paakyat ng penthouse ay wika ni Krisa sa sarili. Nagawa na niyang ibigay ang pagkain sa mga stray animals. Ini-imagine na niyang itsura ng abogado oras na gantihan niya to. Kaya ko rin yon. Makikita niya, ipaparamdam ko rin ang pinaparanas niya. Pagbalik ng dalaga sa penthouse, hindi niya na pinansin si Nick kahit na magkandabaling leeg nito, kakatingin sa kanya. Dire-diretso siyang pumasok ng kwarto at muli siyang nag-half bath. Hindi pa man gaanong natuto yung kanyang buhok na binasa kanina. Naamoy niya kasing sariling pawis na medyo maasim agad. Matapos noon tumambay siya sa may lababo ng banyo upang asikasuhin ang skincare routine niya sa bagong products na kanyang susubukang gamitin. Products na mukhang mamahalin. Bagong kilala pa man nila ng abogado, hindi naging pangit ang pakikitungo ni Nick sa kanya. Binilhan siya nito ng mga yon at kung ano pang mga kolorete na diretsong pinadeliver sa penthouse sa pangalan niya. Ilang boxes ng mga branded na mga produkto na halatang mamahalin iyon. Produkto na para sa pangangalaga sa kanyang balat, 2 araw lamang pagkatapos ng lumipat kasama ng binata.
Tahimik na tinanggap at binuksan to ni Kriza. Nakakahiya naman kung tatanggihan niya yon. Walang imik na sinimulang gamitin niya nang hindi nagtatanong kay Nick kung bakit pa siya nito binigyan nito. Sinong lalaki hindi gusto na malambot at makinis ang balat ng isang babae? Wala. Matapos punasan at tuyuin ng hawak niyang towel ang kanyang pangitaas na bahagi ng katawan, yumuko ang dalaga at nagsimulang lagyan ng lotion ang kanyang mga binti. Maganda ang figura ni Kriza, kahit nasa malayo na kahit na ang ganong simpleng aksyon, ay sobrang nakakapukaw ng pagkalalaki na sino mang makakakita sa kanya. Ang nangunguna na doon ay ang abogadong si Nick na kanina pa siya tahimik na pinagmamasdan. Walang kamalay-malay si Kriza, sa mga mata niyang hindi na matanggal ang tingin sa kanya. Para yung nakaglu habang panay lang ang lunok ng sariling laway, habang patuloy na naglalakbay ang kanyang mga mata sa kabuuan ng katawan niya. Ilang sandali pa hindi na ni Nick napigilan at nagawang kontrolin ng sarili. Tinawid niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at niyakap ng mabangong katawan ng dalaga mula sa likuran nito. Puno yun ng kumpiyansa. Bagamat medyo natakot at nagulat si Kriza, hindi niya ito itinulak papalayo sa kanya at baka magalit to. Hinayaan lang na babaeng gawin ng binata anumang gustong gawin niya sa kanya. Makaraan ng ilang sandali ay humilig pa ito palapit sa kanyang kaliwang tenga at mahina na doong bumulong. Kailan dumating ang mga yan? Nahulaan agad ni Kriza ng skincare products ang tinutukoy ng abogado. Bukod doon ay nakatingin ay wala naman tong ibang itinatanong sa kanya maliban sa bagay na yon. Kaninang umaga, namamalat ang boses sa tugol niya sa binata na parang mauupos ng kanyang hininga sa lapit ng katawan nito sa kanya. Hindi na siya doon makahinga na parang mahihimatay na. Marahang tumangulang si Nick, humigpit pang yakap ng mainit na mga baraso nito sa kanyang katawan. Na hindi na mapigilang mangilabot ng mga sandaling iyon. Makikita ng refleksyon nilang dalawa sa salamin na nasa kanilang harapan. Medyo malabo man iyon nang dahil sa moist na ginamit niyang tubig, hindi maiwasang maaninag pa rin ang labis na pagnanasang nakarehistro sa mga mata ng binata. Base sa reaksyon ng mukha ni Nick, batid ni Kriza na mukhang wala na itong sumpong. Nagustuhan mo ba? Mabango? Ilang beses na paulit-ulit na tumango si Kriza. Tinibayan niya ang mukhang huwag maging obvious sa mata ng binatang sobrang pagkailang na nararamdaman niya. Kailangang maging normal lang siya. Maraming salamat. Tanging ngiti lang naging sukli doon ni Nick. Malambing na ipinatong pang mukha niya sa isang balikat ni Kriza ni kinatigil na hininga ng dalaga ng ilang segundo. Nanatiling magkatitigan ng mga mata nila na parehong nakatingin sa medyo malabong salamin. Animoy tahimik na nag-uusap yon. Hindi na maipaliwanag ang kilig na nararamdaman ni Kriza, ngunit hindi niya pwedeng ipakita yun sa binata. Sa mga mata naman ni Nick ay hindi niya mapigilang lalo pang mahumaling sa physical na itsura ng babae. Yung tipong pakiramdam niya hindi niya na kayang mawala pa ito kailanman sa kanya. Anong gusto mong gawin pagkatapos marisolba ng demanda ng iyong ama? Hindi mo naman pwedeng tiyagaan na kunin lang si Priscilla. Bilang estudyante mo, hindi ba? Iisa lang siya. Magkano lang ang sasahurin mo kung siya lang ang magiging estudyante mo? Hindi sapat ang income mo doon, kukulangin ka lalo na't may sinusuportahan ka mga magulang mo. May ari-arian naman kayo kaso hindi niya pa yun basta-basta makukuha agad. Marami pang proseso na kailangan pagdaanan. Medyo nalilitong isipan ni Kriza sa tanong niya kaya minarapat na sundan na lang niya ang takbo ng pag-iisip nito. Alam naman niya hindi siya pwede nitong ampunin at kupkupin habang buhay. Ayaw din naman niya noon pa man ay may plano na siya para sa kanyang sarili upang makabangon. Basta maayos niya lang muna ang lahat at paniguradong magiging maayos din ang lahat. Kailangan niya lang magtiwala. Pagkatapos ma-solve ng problema ng papa ko, marahang tumango doon si Nick na matamang hinintay ang sagot ni Kriza. Gusto niya marinig mula sa labi ng dalaga na nais na lang nitong magstay sa tabi niya kahit na parang ang imposible naman noon. Gusto nitong dumipende sa kanyang babae sa kahit na anong bagay. Matapos kong masettle sina papa at tita sa magiging bagong tirahan nila, gusto ko na muna mag-apply sa ibang lugar. Doon ako magtuturo hanggang sa umayos ang lahat. Hindi man yun ang inaasahan niyang sagot ay hindi nagtanim ng galit ang binata. Bagkus ay marahan niyang kinagat ang isang tenga nito dahilan upang mariing maipikit ni Chris ang kanyang mga mata. Hindi na niya makayanan ang kakaibang sensasyong ibinibigay ng aksyon na ginagawa ng binata sa kanya. Okay, ayusin mo na muna ang mga dapat mong ayusin dito tungkol sa family mo. Kapag naging okay ng lahat, ipapadala kita sa Canada upang mag-aral. Paglinangin mo pang talentong meron ka. Bahagya na tahimik si Kriza. Naunawa naman yung ibig sabihin ng binata.
Hindi magtatagal ang peking relasyon niya sa kanya. Alam niya isang huwad lang yon dahil wala silang malinaw na usapan. Malamang pinapapunta siya nito sa ibang bansa para ilayo siya kay Alex. Nakita siguro nitong nauulo na naman sa kanyang lalaki at parang hindi maapektuhan ang nalalapit nilang kasal ng kapatid nitong si Nati. Sige, ikaw ang bahala. Sunod-sunurang tugon ni Krisa dahil wala naman siyang ibang choice.